Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is DL Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Disclaimer lang po, ang lahat na maririnig nyo sa voice recorder ay katahang isip lamang and for just entertainment purposes only. Maraming salamat po. Babalik na po ako sa kwarto ko. Pagpapaalam ko sa matanda. And where do you think you are going? Umalis ka na sa pamamahay ng anak ko. Hindi ko siya pinapansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Sinundan pala ako nito at sinambunutan ng buhok ko. Nasasaktan po ako, bitawan mo ako. Naitulak ko siya at napalakas na rin ang boses ko. Ikinabigla ko nang sampalin ako ng malakas ng babae. Medyo nabingi ako. Wala kang modo. Ang kapal ng mukha mo, nasigawan ako? Galit na sabi niya. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. Please ma'am, hintayin niyo na lang ako ng mga anak. Pagkatapos aalis na ako. Hindi niyo na ako makikita. Sa ngayon, hahayaan niyo po muna akong makasama si Ethan. Nagmamakaawang sabi ko. Hindi ko nahihintayin ang sasabihin nito at dali-daling umakyat sa kwarto nang mabitawan niya ang buhok ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baby, ang sakit-sakit na umiiyak na sabi ko. Kinabukasan umalis ako sa bahay ni Ethan. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto kong dalawin si nanay at Kenny sa sementeryo. Pagkarating ko doon, ko binuhos ang lahat ng sakit at luha ko. Lumuhod ako at hinawakan ang lapida nila. Nay, ano bang gagawin ko? Ang sakit-sakit na dito. Pagsusumbong ko na para bang isang bata na inagawa ng laruan. Hirap na ako. Gusto ko nang sumuko. 2 buwan na lang ilalabas ko na ang apo nyo. At 2 buwan ko na lang rin siyang makakasama. Sabi ko, alam kong hindi niya ako maririnig pero nagbabaka sakali akong may humaplo sa mukha ko at sabihin na magiging okay ang lahat. Nay, alam niyo po hindi ako nagsisisi na nakilala ko si Ethan. Kahit na masama ang ugali niya, alam kong magbabago ito pagdating ng panahon. Umaasa akong mababago ko siya. Ang hirap palang magmahal, Nay. Siguro ganito talaga ako. Tatanggapin ko na lang na mag-isa ako sa buhay. Pinikit ko ang mga mata at pinahinga ito. Maya-maya ay napagdesisyonan ko ng umuwi. Aalis na po ako. Baka magalit na naman si Ethan pag nalaman na umalis ako ng mag-isa. Pagpapaalam ko, mahal na mahal ko kayo ni Kenny. Gabayan niyo po ako sa lahat ng tatahaking ko ha. Huminga ako ng malalim at pinagpagan ang suot kong dress. Sinilayan ko ulit ang puntod at pilit na ngumiti. Naghanap ako ng masasakyan pa uwi. Hindi ko alam pero parang nabawasan ang sakit sa puso ko. Pagkapasok ko sa pinto ng bahay nakita ko si Ethan na para bang hindi mapakali. Saan ka ba nagpunta? Tanong niya. May binisita lang ako. Yumuko ako para hindi makita ang pagmamaga ng mata ko. Umiyak ka ba? Bakit namamaga ang pisngi mo? Umiwas ako ng tingin ngunit hinawakan niya ang mukha ko at pinaharap sa kanya. Pinigilan ko naman siya kasi mahapdi ito. Alangan naman sabihin ko na dahil yan sa sampal ng mami niya. Wag Ethan, okay lang ako. Gusto ko nang magpahinga sa taas. Para akong zombie na naglalakad paakyat sa kwarto. Binagsak ko ang katawan ko sa kama. Feeling ko pagod na pagod ako, kakaiyak siguro. Maya-maya ay narinig akong bumukas ng pinto. Hindi ko ito pinansin at tumalikod na lang. Gusto ko nang matulog. May humimas ng buhok ko. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Ngayon, kung pwede ko nga lang ilipat ang lahat ng sakit sa puso mo. Ginawa ko na. Naramdaman ko na may humalik sa noo ko. Pag nalaman ko na may nanakit sa'yo. Hindi ko naiintindihan ang huling sinabi nito. Hindi ko alam kung panaginip ang narinig ko pero alam kong boses yun ni Ethan. Sobrang pagod ako kaya hinayaan ko na lang na magpahinga ang isip at katawan ko. Nagising ako sa mahimbing na tulog dahil may humahaplo sa buhok ko. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko. Napangiti ako ng mabungaran ang gwapong mukha ni Ethan. Wake up, sleepyhead. Ethan, anong ginagawa mo dito? Nagulat ako kaya napatayo kaagad ako. Wala, ginigising ka lang. Nakangiting sabi niya. Wait, baka panaginip lang ito. Kinurot ko ang pisngi ko. Totoo nga, bigla kong naalala na namamaga pala ang pisngi ko kaya
Umiwas ako ng tingin. Huwag mo na itago yung pasa mo. Sino ba may gawa niyan? Nag-aalangan tanong niya. Ha? Wala, nauntog lang ako sa pader at itong mukha ko ang tumama. Alam ko hindi siya maniniwala sa paliwanag ko. Sino ba namang tanga ang mauuntog sa pader? You're not a good liar, pero dahil ayaw mong magsabi sa akin kung sino may gawa niyan, gagamutin na lang natin. Hindi na kailangan, okay lang talaga ako. Tsaka may pasok ka pa, di ba? Tanong ko. Nag-leave muna ako para naman maalagaan kita. Ano daw? Nag-leave siya? Para alagaan ako? Nag-leave ka? Ethan, hindi mo naman kailangan gawin yun. Nahiyang sabi ko. No, gusto kitang alagaan, so let's go. Baba na tayo, sige, susunod na lang ako, mauna ka na. Sabi ko, maghilamos muna ako bago bumaba, ngunit ikinagulat ko nang bigla niya akong buhatin. Hoy, ibaba mo nga ako, para kang baliw, sigaw ko. Ayaw mo kasing sumabay sa akin kaya binuhat na kita. Idi sabay na tayo, di ba? Natatawang sabi niya. Napatakip ako sa muka. Bahala ka, mabigat ako. Bumaba kami ng kwarto habang buhat-buhat pa rin niya ako. Nakita kami ni Manang kaya inasar kami nito. Ang sweet niyo naman, sir. Kinikilig na sabi niya. Namula naman ang pisngi ko. Manang talaga, nagiging kamatis na tuloy mukha ni Kat. Natatawang sabi ni Ethan. Ang sarap marinig ng tawa niya. Hindi kapal mo. Pinalo ko ng mahina ang braso niya. Sabay kaming kumain at nagpintuhan tungkol kay baby. Nakakapanibago nga eh. Totoo ba talaga ito? Isa sa masayang panaginip ko lang. Pagkatapos naming mag-usap, naging malapit na ulit kami ni Ethan. Popular talaga. Pagkatapos ng lahat nangyari nung nakaraang araw, okay na ulit kami. Parang wala na ngang nangyari eh. Siyempre, hindi ko pa rin nakakalimutan yung pinagsasabi ng mami niya. Hindi ko pa rin maiwasan na masaktan tuwing maalala ko yun. Nakita ko si Ethan na papasok sa pinto ng kwarto. Hi, I hug him. Are you ready? Tanong niya pagkatapos sumalik sa noo ko. Oo naman, ako pa. Excited na sabi ko. Magbabakasyon kami sa isa sa mga private resort nila para naman daw ma-relax kami ni baby at ma-relax din siya. Hindi ko alam ang nararamdaman kong excitement. Ngayon lang ako nakakapunta sa ganong lugar. Let's go, sabi niya. Tumango ako at kumapit sa braso niya. Naglakad-lakad kami papunta sa sasakyan at nilagay ang mga malita sa likuran. Mga 5 araw lamang naman kami doon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na kami sa private resort nila Ethan. Wow! Nakanganga ako the whole time. Nasa paraiso ba tayo? Nalilitong tanong ko sa kanya. No baby, andito tayo sa Markova Resort. Nakangiting sabi niya. Alam mo ba kung hindi ako buntis, kanina pa ako nagtatalon sa tuwa. Grabe, sobrang ganda Ethan. Hindi makapaniwalang sabi ko. Ang ganda ng buong isla, malinis ang dagat pati na rin ang buhangin. Ay kulay puti, yung tubig kulay asul. Napakalinaw, kitang-kita ko yung ilalim. Excited akong mag-swimming, sabi ko. Maya-maya ka na mag-swimming, masyado pang maaraw. Tsaka kailangan mo muna magpahinga. Tumayo ako bilang sagot. Kumain na kami at nagpahinga ng konti. Ano kaya susuotin ko? Sasamahan kasi ako ng mag-swimming ni Ethan eh. Tanong ko sa sarili ko. Kasalukuyan kasi akong nasa kwarto at pumipili ng susuotin. Ito na lang. Nakita ko ang isang simpleng swimsuit na hindi naman ito malaswang tingnan. Isinuot ko na ito pagkatapos lumabas na ako ng kwarto namin. Nakita kong nakatalikod si Ethan kaya tumakbo ako sa kanya at yumakap sa likuran. Tara na, excited na sabi ko. Okay ka na? Tanong niya. Yes, tara swimming na tayo, sagot ko. Nang humarap siya, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Para naami sa katawan ko ngunit biglang sumeryoso ang muka nito. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya. Ha? Malaswa ba? Anong problema sa suot ko? Tiningnan ko ang suot ko. Hindi naman malaswa. Simple nga lang eh. Mas malaswa pa nga ang suot ng ibang babae na halos labas na pati kaluluwa. Pangit, palitan mo. Nainis na sabi niya. Ouch! Ha? Grabe talaga kung magsalita. Ayoko. Pasigaw na sabi ko. Maglalakad na sana ako nang pigilan niya ako. Okay, sorry. Ito suotin mo na lang. Binigay niya sa akin ang suot niyang sando. Lumantad naman ang napakaganda nitong katawan na mukhang alagang-alaga sa gym. Oy, ito na. Akin na. Nauutal na sabi ko habang kinukuha ko ang sando niya. Umiwas ako ng tingin. Tumawa naman siya ng mahina.
Abnormal ata ito eh. Naku, baka magmana ang anak namin sa kabaliwan ng lalaking ito. Nagsimula na kaming mag-swimming ni Ethan. Hindi ko napigilan na tingnan ang katawan nito. Grabe, ang hot niya. Kinagulat ko nang may babaeng lumapit sa amin. Hi, sabi ng babaeng naka two-piece. Hello, sagot naman ni Ethan. Ano? Kung makahilo sa babae, parang wala ko dito ah. Minabuti ko munang lumayo sa kanila. Baka kasi kailangan nilang dalawa ng privacy. Habang nagsuswimming may nakabangga akong lalaki. Aray, sabi ko dahil nasiko ako nito. Miss, sorry, sabi ng lalaki kong makangiti parang manyak. Halata naman na sinasadya niya ang pagsiko sa akin. Okay lang, I'm Kevin and you are? Pakilala niya habang nakalahad ang kanyang kamay. Sigurado akong pag nakita niya ang tiyan ko, lalayuan kaagad ako nito. Hindi niya kasi makita ang tiyan ko dahil nakalubog sa tubig ang katawan ko. I'm Kat, hindi ko tinanggap ang kamay niya. I have to go, pagpapaalam ko at talidaling umahon. Miss, wait lang, oh, you're pregnant, dismayadong sabi niya. Yes, I am, I smile at him. Okay, nasaan ang asawa mo? Tanong ng lalaki. Ewan ko ba doon, mukhang nakikipaglandian pa ata sa babaeng nakipagkilala sa kanya. Yan ang gusto kong isagot sa lalaki nang biglang may nagsalita sa likuran ko. I'm here. Nanlaki ang mata ko nang umakbay si Ethan sa akin. Tiningnan niya ang mukha ko at hinaplos. Namumula ka na, kanina pa kita hinahanap baby. Nag-alala ko sa'yo, sabi niya. Halatang pinaparinig sa lalaki, patago ko siyang inirapan. Sige pre, my wife needs to rest. Nagulat ako sa sinabi nito. Wife? Wife daw? Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Umalis kami sa harap ng lalaki ngunit nakaakbay pa rin siya sa akin. Inirapan ko ulit ito, kinindatan niya naman ako. Deep inside sobrang kinikilig ako pero kailangan ko munang magpakipot kahit kaunti. Ethan, ano ba kasi? Naiinis na sabi ko. Inaasar na naman kasi ako ng damuhong ito. Kasalukuyan kaming nasa loob ng kwarto. Baby naman, pakis lang. Nagmumaktor na sabi niya. Ewan ko sa'yo, mukha kang abnormal, sabi ko habang tumatawa. Mahal mo naman, biglang sabi niya kaya napatingin ako dito. Seryoso ba siya o pinagluluko lang ako? Aray, biglang hawak ko sa tiyan ko. Okay ka lang ba? Baka sa mukha nito ang labis na pag-alala. Oo, okay lang ako. Sumipa lang si baby, sabi ko habang hinihimas ang tiyan ko. Talaga, sumisipa siya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Opo, Mr. Markova, siguro nakukulitan na ang anak mo sa'yo. Natatawang sabi ko. Patingin nga, tinaas niya ang damit ko at hinawakan ang tiyan ko. Baby, istipot ka lang sa mami mo ha. Huwag mo siyang papahirapan. Napangiti ako, alam ko na mamahalin ni Ethan ang pagiging anak namin. He kissed my baby bump. Napapikit naman ako. Sana hindi na matapos ang araw na ito. Sana ganito na lang kami palagi. Ethan, anong gusto mo na ipangalan kay baby? Napaisip ito, I don't know yet. Ikaw, may gusto ka bang ipangalan sa kanya? Ang gusto ko ay Earl Markova, nakangiting sabi ko. Actually, Earl Blake Markova, that's a really good name. Dagdag niya pa, talaga? Nagustuhan mo? Oo naman, mula ngayon, siya na si Earl Blake Markova. Naramdaman ko ulit ang pagsipa ng baby namin. Ethan, sumipa ulit siya oh. You sure? Siguro gusto niya ang napili nating pangalan. Baby Earl, bulong ni Ethan habang hinihimas ang tiyan ko. Hindi ko maiwasang malungkot kasi isang buwan na lang. Lalabas na ang baby Earl namin at mahihiwalay na ako sa kanila.